And maya payabak po kaya katamongan. Good morning po. Good morning po. Sabi na po kay Isaiah chapter 9 verse 3, you have given them great joy, Lord. You have made them happy. They rejoice in what you have done, as people rejoice when they harvest grain or when they divide captured wealth. So we have every reason to praise God this morning. So let us rejoice po let us rejoice today po. Kaya katanda kayo pong talakad ngeni at tayo ay sama-samang magpuri sa Panginoon. So
bagay na panghawakan ko this whole December. Apin po ito itang word na hope. Hope in the things that I could not understand. At hope karetang bagay na minsan nalila mag-make sense po ka na ako. That hope, itong pag-asa nga ito, bala mo po light or suluya na mamaya ka na akong reason to survive the last few days of this year. And I am hopeful for the Christmas to come or bukas po. I am hopeful for this Christmas kasi I am hoping for joy and healing and peace. Karang puso da po din balang metong kikatamo. Maybe we are struggling even though day namu before Christmas pero atin tamo pa rin abalitan na masura king life tamo. Pero let us be hopeful for this Christmas to come na mamaya pong joy, healing, and peace karang puso da rin balang metong. And the reason for this season is we all know, ever since mag-start taon po kay Simbang Bengi, kay presentation da rin anak, that the reason for the season is Christ. And through Him alone, in Him alone, and because of Him alone, we are blessed beyond measure. And this Christmas, maragulya po itang kikatamong pasasalamat because we are blessed beyond what we can imagine. So let God be our hope. Let God be that light na maging reason tamo to enjoy this last few days of the year and be hopeful for the next year to come. Let us know God more. Christ alone will I glory, so I could pride myself in battles
ginuing ega na ganang papuri. Tatas mi po king kaya kang lagyo. Salamat Lord kareng may nga labas na nayaldo na. Penamdaman mi Lord din kaya kang presensya at penamdaman mi Lord ding in kaya kang lugod kareng balang metong. Salamat Lord kareng blessings na pagkalubyo po. Kareng blessings na minsan nalimi ay imagine kung deserve mila pabareti, pero Lord, patuloy na bibigyan mula kaya kami deta. Dahil in kaya kang grace sapat ya Lord, para i-redeem kami kareng nanumang pagdalanan mi. Sopan mo kami Lord na maging hopeful keng daratang nga Pasko. Sopan mo kami Lord na medinan tula kareng kaya kaming puso at ibahagi mo yaing tulang ay takareng aliwang tao. Nabistaman Lord kareng atin man struggles at atin mang masura Lord na pagdalanan, pero masantabi lang ang deta Lord kasi ika ing mamiyay kaya kami na joy, ika ing mamiyay kaya kaming peace at healing Lord, kaya paparatang nga Pasko at I enjoy miya iti. At alimi kalingwan Lord kung nano yaing dahilan ning Pasko, alimi kalingwan kung bakit mag-celebrate kami niti. Emi kakalingwan na ika, Lord, ing dahilan kung bakit atso kami keti at ika ing dahilan kung bakit ating Pasko, Lord. At miyabe-yabe la rin pamilya, Lord. Patuloy na magpuri kami kayakat, patuloy, Lord, na worship miya ing kayakang lagyo. Patuloy, Lord, na babalik mi kaya ka itang deserve mo, Lord, na praises mula king kaya kaming puso. Patawaran mo kami, Lord, kung minsan magkulang kami. At kareng pagkakataon, Lord, na ali kami karapat dapat king kayang harapan. Pero thank you dahil in grace mo, Lord, sa patiya. It is enough, Lord, para ma-forgive kami, para ma-redeem, Lord, din kaya kaming sarili. And kindaratang nga Pasko, Lord, dinan mo kaming puso na matulang magkalub para harang aliwang tao at i-share your Lord, in kayang life karela at in kayang love. Ito ping kaya kaming dalangin kay lagyo ng Jesus. Amen. Makalipas ang ilang buwan, inawit ni Maria kay Elizabeth, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan." Katulad ni Maria, naririnig natin ang tawag ng Panginoon upang tayo ay maging bahagi sa kanyang planong pagliligtas. At tinatanong natin, paano pong mangyayari itong gayong ako'y isang? At tulad ni Maria, ang mga bagay na sinasabi natin, gayong ako'y isa lamang, na nagbibigay sa atin ng alinlangan, ay may biyaya na magagamit ng Diyos. Bilang kanyang pag-ibig na nakapagbabago sa atin upang tayo ay makapagdala ng mabuting balita. Tayo ay naghihintay bilang isang bayan, nararanasan ng isang banal na pag-ibig, na binubuwag ang isang magandang nakasanayan at dinadala tayo sa isang ganap na buhay na minamarkahan ng pagmamahalan at kapayapaan dumadaloy sa puso ng bawat isa. Sinisindihan natin ang mga kandilang ito bilang tanda ng ating yumayanig na pag-asa, makatarungang kapayapaan, masidhing kagalakan at pag-ibig na nagpapabago. Naway lumago sa ating ang pag-ibig na ito, na binabago tayo patungo sa isang tapat na saksi sa pagliligtas ng Diyos
gamit ang ating mga tinig at ang ating mga buhay. Amen. As his perfect plan, King of heaven, child so small, Son of God and man. The shepherds see a great big light, heaven sings a hymn by night. Glory to the highest King, Son of God and man. Hear the angels sing to the newborn King, star that shines so bright in the darkest night. Jesus Christ, the Son of God, came down for you and me. Christmas time is here. In a manger in Bethlehem, God showed us his perfect plan. King of heaven, child so small, Son of God and man. The shepherds see a great big light, heaven sings a hymn by night. Glory to the highest King, Son of God and man. Hear the angels sing to the newborn King, star that shines so bright in the darkest night. Jesus Christ, the Son of God, came down for you and me. Christmas time is here, Christmas time is here. It is Christmas time. I hear his voice call my name. I'm his own, I'm not the same. So glad to be a child of God. He lives within my heart. Hear the angels sing to the newborn King, star that shines so bright in the darkest night. Jesus Christ, the Son of God, came down for you and me. Christmas time is here, Christmas time is here. It is Christmas time. It's Christmas time.
nila, kapamilatanan na po ng pamagdalit at pamanerak, Lord God. Nawa, Lord God, ikaw po yung patuloy na mag-bless karing anak mo nga Reni at patuloy lang pong gamitan kingkihang ubasan, Lord God, para pag-share na po karing aliwan tao in gift and talent, Lord God, na pagkalobyo po karela, Lord God. Nawa, Lord God, ikaw din po yung patuloy na sumawag karing pangari, Lord God, na pagkalobyo po karela, Lord God, para ali mo po mag-grow physically, mentally, emotionally, and socially, Lord God. But so panyula din po ng parents, Lord God, na idala-dala po din karelang anak, Lord God, para mag-grow la din po spiritually King Church, Lord God. Nawa, Lord God, ikaw po yung patuloy naman tabi at mingat ka ring anak mo nga rin, king karelang pamag-aral din na nyo lang pong sikanan at kabesnan, Lord God, para agamit na po ini parati, Lord God. Kaya kayo minanala po lalapit ding anak mo nga rin at dahil pong salamat King Beda po, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. ang pagpapala sa buhay ko. Pangako niya'y tapat, tiyak na magaganap. Ang kalusugan, kapayapaan at kayamanan. Pangako niya'y tapat, tiyak na magaganap. Ang kalusugan, kapayapaan at kayamanan. Kay Kristo posible yan. Siksik, liglig at umaapaw. Siksik, liglig at umaapaw. Ang pagpapala sa buhay ko. Kaya kaming malugod at mayupayang Diyos, pasibayo ming pasalamatan, ing dakalabagi, apahin tulot yung king biyemi. Kaya benanin kaya kaming pasalamat Ginu, iting pamanayin, pamagkalub kareting, kikilalanan ming grasyang menibatan keka. Ginong Diyos, adwan ko yung bendisyon ninyo reti, at itugtog yung masaganang kalam, kare naman matulang may kalub. Aranasan da kang may gitkilagyo ng Jesus. Amen.
Karon daman tayo pong mabasa in banal na kasulatan mayag po king Lucas chapter 1 verse 46 hanggang 55. Ano po yung masasabi? At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat diningap niya ang kanyang habag alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinglay dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinaabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salinglay, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinag-alat niya ang mga palalo, ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa ibang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga naggugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang makapangyarihan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtutupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lay magpakailanman. Ipanuman ang tapo ka ring ama ng may basa. Kalame kanyan. Mangogo na lo palang kalame. Ayan. Ikay po mangogo kalame kimbale kaya be keni mamangan kami naman pong kalame keni. Di nang talaba mo pong pansin din kaya katamong kapatid. Sila po na tumulong at nagbigay ng kanilang bahagi, samantalang tayo po ay nagsasaya, sila naman ay nakibahagi sa kasayahan sa pamagitan ng pag-sponsor po. Si kapatid na Darlene Sarmiento, Rowena Gomez, Yesa Bingkang, Benjamin Gamboa, Lulu Bulanadi, at Darren Tapang. So, thank you po, thank you. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Ayan. Ini na po yung ika-apat. Ito po ang ika-apat na linggo ng Advent. So, ibig sabihin, nasa huling linggo na po tayo ng paghihintay. Nataon lang naman, isang araw lang ang pagitan. Kaya bukas po, alas 4:30 na madaling araw, sama-sama po tayong i-celebrate ang Pasko. Pero bago po yun, tayo po muna ay mag-celebrate ng ika-apat na linggo ng Advent. Ito po yung famous na word na Magnificat. Si Mary, yung Magnificat.
Pero bago po yan, ito po yung binasa kanina. So, ulitin ko lang po, Advent is all about getting ready. Pero sabi po, nilagay ko po dyan, no, forget that. Advent is all about being ready. So, kaya being ready for what? Meron po tayong yung ika-apat na candle, yung una, yung candle of peace, joy, peace, hope, joy, then love. Yung pinakahuli. Kasi Advent po ay naghihintay. Habang naghihintay sa ating Panginoon, ang dala niya'y kapayapaan, pag-asa, pag-ibig, at kagalakan. So yun po, at yung white, yun po yung kabuuan. Bukas po sisindihan yon, yung tinatawag natin Christmas candle. Ano po yung Magnificat? Daramdaman po natin, daramdaman tayo po ito. Every year, daramdaman tayo, o na minsan, ababasa tayo. So, malo po ating kayong aintindihan, meron po tayong naiintindihan sa salitang Magnificat, pero nais ko pong i-refresh sa ating isipan yung salitang Magnificat. The literal meaning of Magnificat in Latin is magnifies. Ibig sabihin lang pala ng Magnificat is magnifies. And the opening words of the canticle translate as, my soul magnifies the Lord. Yun po yung sinasabing Magnificat. So, yung Magnificat, ito yung bunga ng pagbubulay-bulay ni Maria. Ito po ay hindi minemorize ng isang mananampalataya, ng isang pinili ng Diyos na si Maria, kundi pa naman ito ay lumabas sa kanyang bibig pagkatapos niyang tanggapin at pagbulayan ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, nilagay niya is magnifying the Lord. Pag sinabi nating magnifying the Lord, praise means to make God appear larger in our lives and exalt His name. So, simple lang po. Kapag sinabing magnify, parang kapag tinitingnan mo ang isang maliit na bagay, para makita mo siya ng tama, gagamit ka ng magnifying glass. So, lalawak yon at makikita mo ang kabuuan, ang detalye ng gusto mong makita. Kaya, to make God appear larger in our lives, yun po yung Magnificat, yung magnifying the Lord, upang makita mo ang lawak ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, it is way of experiencing our love and devotion to God and acknowledging His greatness. So, pag sinabi natin magnifying the Lord, makita natin yung lawak. Pangalawa, upang ma-acknowledge natin, tanggapin natin, makita natin at maranasan natin yung kadakilaan ng Diyos. And lastly, sabi niya, when we magnify the Lord, we choose to believe that He is who says He is, even if we don't feel like it. May pagkakataong hindi natin maramdaman na parang siya nga talaga ang Diyos, pero kailangan nating maniwalang siya ang Diyos. Yun po yung magnify. Magnifying the Lord. Kailan po natin huling ginawa ito? Yung magnifying the Lord. O nakapokus ka lang sa sarili mong karanasan sa iyong naiintindihan sa buhay? Kung titingnan lang po natin, si Maria po, na isang dalaga at sasabihin sa kanya na siya'y magdadalang tao, madalas po natin naiisip yan eh. Paano mapapangyari ito, sabi ni Maria,
ako'y isang birhen. Wala akong asawa. Walang maaring sumiping sa akin. At paano ako magbubuntis? Yun po yung malaking question sa kanya. At pangalawang malaking question sa kanya, kapag nalaman ng mga tao, ayon sa kanilang batas, at may magsumbong, lalo na kung si Joseph, na isang kanyang fiancé, ay tatalikuran siya, maaring siya hatulan ng tinatawag nilang stone to death. Kaya mapansin po ninyo, yung babae na lumapit kay Jesus sa ating Panginoon, talagang papatayin na siya. Papatayin na siya. Parang gano'n ang maaari niyang kakaharapin. Subalit, dahil yung word na magnifying the Lord, hindi niya nakita yung kanyang pwedeng kasasapitan, kundi ang nakita niya ay ang plano ng Diyos. Ulitan kayo po na po, yung Kapampangan, nanikit, nung naning pwedeng malyaring kamarinayan kaya, nung pa naman, mas nikit nung nano, pwedeng gawanan ng Diyos, King Biena. Kaya sinabi na, tatawagin akong mapalad sa lahat ng mga babae. So yun po yung nangyari sa buhay ni Maria. Kaya yung trust his heart, hindi po pangpatay yun. Trust his heart talagang pangpasko yun, sapagkat doon galing yung salitang trust his heart, si Mary. Kaya dito po, mapapansin natin, magnifying the Lord. Kailan mo ginawa ito sa iyong buhay? Kapag makita natin yung Magnificat sa ating buhay, si Mary, nakita niya kung anong ginagawa ng Diyos sa isang taong nagkakaroon ng pagpapakumbaba. At sabi na dito, God look favorably on humility. Kapatid, isang bagay ang sikreto. Ito, ulitan kayo po iniing sasabihan ng Pastor Nicolas. Atin niyang merong kahinaan ng Diyos. Ang kahinaan ng Diyos ay pagpapakumbaba. Kaya, pansinin po natin, at sinabi ni Maria, sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang ginawa sa akin ng makapangyarihan. At sabi niya, banal ang kanyang pangalan. Pansinin po natin yung word. Sabi niya, tagapagligtas. Sabi niya, tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. At yun po yung exact word na ginamit ni Mary na pagpapakita ng pagpapakumbaba. Baloy po, masakit po yung magpakumbaba. Lalo na, itang aintindihan mo yung ikay gusto. Tamo po kakalingwan, let us magnify the Lord. Once na mayroon tayong ganitong damdamin, na lahat ng bagay, ikaw lang ang tama at ang iba'y mali. At ang taong marunong magpakumbaba ay gumagamit ng mga magic words. Ano po yun? Sorry. Forgive me. Kaya dito po, sabi niyan, Mary is the model of what it means to be
a follower. Kung naghahanap po tayo ng dapat gawing modelo kung paano maging totoong tagasunod ng Panginoon, mag-search po tayo kung sino si Mary. O, yes po, hindi po natin kailanman binibigyan ng mataas na parangal si Mary as just like other denomination. Pero, binibigyan din natin ng malaking puwang sa ating pananampalataya kung paano sumunod si Maria. Kumusta tamo po, king katamo pong pamanyunod, king kinu. Kaya, she shows us that surrendering to God is all about. Tamo po maging maya patalatuki. Nung etamo mabiyasang sisuko in kakatamong sarili. Mahihirapan po tayong sumunod, maging follower, totoong tagasunod ng Panginoon kapag hindi tayo marunong sumuko sa ating buhay. Pag sinabing marunong sumuko, ay ibig sabihin kaya mong magpasakop kung sino ang leader mo. Hindi ka magdidesisyon sa alam mong tama, kundi magdidesisyon ka sa paraang ano ang ginagawa ng iyong leader, kung anong pagpapakilala mo sa mga hierarchy. Halimbawa ako, pwede kong ipatupad, itamburi ko, itabay gusto. Sasabihan na ning, kana akong leader, din kana akong bishop, as pastor. That is the word surrendering. Ang kailangan lang natin is magkaroon tayo ng tinatawag nating humbleness for us to follow our leader, and our leader is Jesus Christ in the church. At yon ang ginawa ni Mary. Alam mo nyo, mahirap talaga yung kapag puno ka ng mga bagay-bagay, tapos gusto mong sumunod, mahihirapan ka. Lagi mong ginajustify ang sarili. Pare-pareho lang tayo dyan. Dumadaan tayo sa pagkakataon na para bagang mali na silang lahat, ikaw lang ang tama. Madalas ko pong nararanasan yon. Pero salamat sa Panginoon, mayroong mga pagkakataon na I want to magnify the Lord in my life. Bali po, ate, kami po, potang madalas kayo pong mikikit din ng dening abi ko pong kapastoran, King Dunkin Donuts. Magkape kami ka rin. Pero bali po kaya Dunkin Donuts, atin muna mag-group of pastors, singawas na detang Assemblies of God, mas madalas lang kaya kami kasi mas madalas milang darasan mila karon. Puro lang namang pastor siguro, ting siyam. Patakay kantay kami at lo kami mo. Ngayon potang mag-order na kaming kape. Ating metong minorder, sabi na, pakapunuan mo punuin mo yung tasa. So, pinuno yung tasa. Baloy po, balang maglakad dyan makanyan, mituran niya ang bagya, miyugse. At 3 beses. Lawin may ako, pagmasdan mita. Panayang mituturan na ako, miyugse yung kape na kasi katmuya. Baloy po, anyang kalukulok na, hatug-ugsing kape mo. Tuturan na akong tuturan niya na. Alam niyo po, kung bakit natatapon yung kape. Hindi dahil tinatamaan siya, kundi dahil puno ang tasa niya. Ano pong ibig sabihin? Napakahirap po sa atin magpakumbaba sa harapan ng Diyos kung puno yung tasa natin. Bagya kami turan, may mimwa ka, may yugse. Bagya kami turan, ating may yugse. Bakit? Kasi puno ka eh. Empty ourselves before God. Ano po? Kung si Mary, pinuno niya yung sarili niya, ako po isang lingkod ninyo. Wala po akong ginawang mali. Ako po'y sumunod
sa mga batas ninyo. Naging active po ako sa simbahan natin. Bakit ganito yung gagawin nyo sa akin? Puno yun. Ibig sabihin, pag tinamaan yon, hindi siya hindi siya magpapasakop doon sa layunin ng Diyos. Bakit? Kasi puno siya. Kapag tinatamaan, may natatapon. Let us empty ourselves before God para makapag-celebrate tayo ng Christmas na punong-puno ng pagmamahal. Kaya dito po, sabi nga ng banal na kasulatan, dito po sa 1 Peter chapter 5, verse 5, at kayong mga kabataan, yan, sabi niya, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia. Ano po? Ito po'y maaring dito nangyari yan. May dahil yung mga kabataan ay active, masipag, pero wag niyong kalimutan yung wisdom ng mga may edad. Ayan. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya, matuto po tayong magpasakop sa Panginoon. Kapag mahihirapan tayong magpasakop sa Panginoon, kapag wala yung pagpapakumbaba at wala yung pagsuko. Ito po yung nangyari kay Mary. Ano po? Sama-sama po tayong mag-celebrate ng Pasko na punong-puno ng pagmamahal, na hindi punong-puno ng mga pride, ng mga galit, kundi punong-puno ng pagmamahal sa ating puso. Then, yung pong pangalawang makita natin, nung nakita ni Mary, yung sinabing Magnificat, yung tiningnan niya yung sa lens ng kanyang pananampalataya, hindi sa lens ng kanyang mga pangarap. Dalawa po yan eh. Ano po? Paano natin tinitingnan ang mga pangyayari sa ating buhay? Pwede nating tingnan sa lens ng ating pangarap. Pwede po yun. Pero wag natin kalimutan higit sa lahat. Tingnan natin sa lens ng ating pananampalataya sa Diyos para makita natin kung ano talaga yung layunin ng Diyos. Tingnan po natin doon si Mary. Kahit tiningnan niyang alipin yung kanyang sarili, pero sa ganitong diwa, hindi ko man maintindihan, tatawagin akong pinagpala sa babaeng lahat. Declaration po yun ng kanyang pananampalataya sapagkat tiningnan niya ang kanyang buhay sa lente ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sa lente ng kanyang pangarap at gustong mangyari. Ano po? Kaya, God shows mercy to those who fear Him. Ito pa yung pangalawang nakita ni Maria. Yung awa ng Diyos ay pinagkaloob sa mga taong mayroong takot sa Diyos, sabi niya. Kaya sabi niya, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling lahi na may takot sa Kanya. Yung mercy. Kaya, bali po, ito po lang yung mercy kayo na eh. Yung mercy, ang awa ng Panginoon ay makapangyarihan. Kaya pansinin niyo po yung mga rosary na yan. Wala naman pong masama doon eh. Have mercy on us. Kasi makapangyarihan yung awa ng Diyos. Paano ba naging makapangyarihan yung mercy ng Panginoon? Yung God's mercy, sabi dito, is immeasurable. Impossible to measure. Lunos mo po ito. Lawin nyo po na ika mo. Tayo lang. Kapag tayo naawa sa isang tao at sinamahan natin ng aksyon, siguradong may gagawin kang magandang bagay doon sa taong kinaawaan mo. Po makanyan. Subukan mong ngaranasang malunos king meto nga taong kalunusan mo. Angyang paglokwanan na ka. Gawanan may pamuring mayap. Nani sabihan mo, makalunos siya kasi eh. Kaya kaya pa ita. Lunos may pa ita. What more, yung awa ng Diyos ang siyang mapangyari sa atin.
Kasi yung awa ng Diyos is immeasurable, ibig sabihin impossible to measure. Unfathomable, ibig sabihin impossible to understand. Steadfast, the steadfast love of the Lord, sabi nga, ibig sabihin immovable, not subject to change. Ibig sabihin ang awa ng Panginoon, loyal, endures forever. Ibig sabihin, hindi natatapos ang awa ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay nagkamali ulit. Ang awa ng Diyos ay nagpapatuloy kahit na minsan tumatalikod tayo sa Diyos. Pansinin po ninyo kung paano kumilos yung awa ng Diyos sa isang bulag na si Bartimeo. Ano ba'y sinigaw ni Bartimeo? Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Yun po yung sinigaw niya. Maawa po kayo sa, have mercy on me. Ano bang nangyari? May nakitya. Immeasurable. Paano kung makukuha yung awa ng Panginoon? Kailangan mabiyasa tamo pong bika ating banal na pagkatakot king Ginoo. Fear of the Lord. The fear of the Lord, sabi dito, when the Bible refers to the fear of the Lord, it means having a deep respect. Deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. Rather than causing someone to be afraid of God, a proper fear of the Lord leads one to love Him. Ano pong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Fear of the Lord. Ibig sabihin yata, meron tayong respect. Kapag sinabing meron tayong respect, gagawin mo yung tama kahit walang nakakakita. Kapag sinabi natin reverence, pagpasok natin sa church, pagpasok natin sa presensya ng Diyos, makikita mo yung kanyang kabanalan. Hindi mo titingnan yung mali ng iba. Hindi mo titingnan yung pagkukulang ng iba sapagkat hindi ka magtatagumpay kapag nakasalalay lang ang iyong pananampalataya sa pag-uugali ng ibang tao. Lalong hindi ka magtatagumpay kung sa sarili mo lang standard, doon lang pumapasa yung iba. Kapag hindi mo natanggap, na pwede. Huwag ganon. The fear of the Lord is this. Pagpasok natin, pagpunta natin sa presensya ng Diyos, maramdaman mo yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kabanalan. Hindi ang sarili mong kabanalan, hindi kung ano yung nagawa natin, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos. That is reverence and awe for God. Yun ang ginawa ni Isaiah. Yun ang karanasan ni Isaiah. Nakita ko ang kaningningan ng Diyos. Sabi niya, at nakita ko yung mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Banal, banal, sabi ni Isaiah. Kaya, bago tayo pumunta sa presensya ng Diyos, sa simbahan, sa panalangin, makita sana natin yung kabanalan ng Diyos. That is the fear of God. At iyon ang nakita ni Mary. As she magnifies the Lord, nakita niya na mayroong banal na pagkatakot. Ang isang tao kung kaya mayroong mercy na pwedeng iparanas ng Diyos sa mga tao. Kaya po dito, fear of the Lord. Ano po? At ang pangatlo, nakita ni Mary, as she magnifies God, hindi lang pala yung favor ni Lord ang pinagkalob niya dahil sa isang taong nagpakumbaba. Kapilan niya po ginamit magnifies the Lord. mo pala, hindi lang pala mercy to those who fear Him, kundi God remembers His promises. Itamongan po, sana atintangan. Atintamo po nga sa na life verse. Isipan nyo na po na life verse mo. Tiko life verse, nanuya, Jesus wept. Nanuya life verse mo. Alam po ninyo, kapag sinabi nating life verse, yun ang ating claim sa promise ni Lord.
Yun yung ating paniniwalang ang Diyos ay kumikilos at patuloy na kikilos dahil doon sa salitang iyon na samantalang iyong inaalala, ito ang Diyos ko. Nanuya po yung life verse you. Halimbawa, actually po, ko yung life verse ko, Proverbs 16:3. Proverbs 16:3. At para sa akin, iyon ang promise ni Lord sa akin. Kaya actually, ko pa po sisimbakan to. Nikit kaya itaking metong pibale-bale daring aliwan tao. Wala mo, makanya niya, detang makasabit-sabit makanyan. Baka santing naniniya ako. Kay ba't na nito, after nun, naimila ko kaya isip ko. Naimila ko. At yun na yung naging promise ni Lord na kiniklaim ko para sa akin. Sabi na sa akin ng Panginoon, commit to the Lord. Whatever you do, and your plan will succeed. Nanong sinabi ng Gary, nanong life verse ng Gary Valenciano, teach me to trust in you with all of my heart. Proverbs rin ito, chapter 3. Nanong yung life verse mo? Yon ang promise ni Lord sa iyo. Once na mayroon kang mga karanasan na hindi mo masyadong maintindihan, na para bagang wala ka, para bagang alala akong manggewang marok, alala akong manggewang mali, basta ako gagawang ko mo yung best ko para king Ginoo o para king pamilya ko, ba't makanining malilyari? Magnify the Lord! Magnify the Lord, magpakumbaba ka king Ginoo. Lord, nung nano manini, pahintulot yung sige. Lord, nung nano manini, kailangan kayo po yung lunos you. At yung pangatlo, kalupa na sinabi ng Mary, trust His heart, sabi na Mary, trust the Lord. Walang hindi mapangyayari ang Diyos sapagkat God remember His promises. Sinulat, napintulutan ng Diyos na misulat sa kayong banal na kasulatan ng kaya kang panuwalan nung gawan. Pumakanyan, bakit pinahintulot ng Diyos na isulat dito kung hindi niya gagawin sa iyong buhay? Panwalanta mo. Kaya dito po sabi niya, God remembers His promises. Tinutulungan niya. Ito po yung nakita ni Mary. Wala pong nagdikta kay Mary dito. Wala pong pastor, alang tawag dito, walang saserdote, walang propeta na nagdikta kay Mary doon sa kanyang claim, doon sa kanyang naramdaman, doon sa kanyang nakita, ang naging bunga ng kanyang Magnificat, yung Magnify the Lord, ay ang kanyang sinabi, sabi niya, tinutulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan nito tulad ng kanyang pinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Kaya kapatid, yes, this Christmas, as we prepare the celebration, maraming mga dito pumunta kayong palengke, balang pinakamapagala, pamanyali, Pasko. Dahil pumunta kayong mall, pinakamarakala tao, magpasko. Keni ka pa mong kantong heni traffic na may bugna kang emeras. Mapagal po. May hayaliw ang kapagalan. Pero etamo po kakalingwan, ngeni pong aldong iti. Ing panagkat na ning banal kasulatan. Magnifies the Lord for us to see the love of God in our lives. Ano po? Naling lugod na ning Diyos, naling ikit tamo. Abe-abe tamo pong potambengi, let us magnify the Lord, karing pamilya tamo. Gamitan niya po yun, hindi pong kakatamong mang-Noche Buena kayo, may bule kayo, abe-abe kayo, king pamilya nung maging tradisyon niya ito. Let us magnify the Lord. Ano po? Let us magnify the Lord sa family natin. Mamaya, as we sinasalubong yung Pasko. Naging, ang tawag dito, naging tradisyon natin yon. Let us magnify the Lord.
Yun po sa verse 55. At for us, to magnify the Lord, trust is the best attitude. Magtiwala tamo king Gino. Kaya kini po, magnify the Lord, mulita mo, with baon na magnificat, na dala ng Mary, na binyena ng Diyos, ban kanita, mabiyasa tamong magpakumbaba. Akit taya ing awa na ng Gino, at sumariwa sa atin yung mga pangako ng Diyos na kahit kailan, ulitan kaya po, po may sulat kini for nothing. May sulat siya kini kasi gawa ni ng Diyos. Kimbiyata mo. Kaya, dito po sa ating pagbubulay ngayon, para po sa ating panghuling awitin. Alam po ninyo, puwatang pibulay-bulayan kaya po ining dalitay ni Amazing Love. Ginawa na po tawag dito, sinulat na po yung ideya, nagawang kanta ni Charles Wesley to Amazing Love. Yung nakita ni Charles Wesley, pero ginamit niyang pamagatis, and can it be? Kay Charles Wesley po yun. Pero pagdating doon sa koro, anong sinabi ni Charles Wesley? Amazing love, how can it be? Pareho lang po. Kasi Charles Wesley magnifies the Lord. Nikit-nitang kamanghamanghang pangimot na ng Diyos kimbiena. Lumapit tamo king Gino nating pamagpakumbaba. Lumapit tamo king Gino na ating asahang awa king Diyos at maigit king sabla. Lumapit tamo king Gino. Magtiwala tamo ka rin kayang pangako. As we sing this song, Amazing Love. Pwede tayong puntalakad and give reverence to the Lord. Sabi natin, buriming akiting awa na ng Diyos. Magbigay tayo ng high value of reverence. Ang Diyos mo yan, kasabi mo, ala kang aliwang pekitagpuan ngayon ng aldong iti, kundi ang Panginoon. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken.
tunay nga po, lubhang mahirap sa amin to honor you kung walang pagpapakumbaba, pagpapasakop sa amin. Kagaya ng aming inawit, paulit-ulit naming binanggit, you are my King. You are my King. You are our King. Umupo ka po sa trono ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Alisin po namin, Panginoon, anumang bigat, anumang pagkilala namin sa sarili namin na para bagang wala ng lugar ang mga bagong ideya na galing sa iyo. Kagaya ni Maria, as she magnifies you, Lord, natuto siyang nagpakumbaba na sa kanyang karanasan, nakita niya ang kamanghamanghang pagmamahal mo sa kanyang buhay. Ganito yata, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami lumalapit sa iyo as we celebrate this fourth Sunday of Advent. Punuan mo kami ng pagmamahal. Yes, Lord, may mga bigat man kami sa aming puso. May mga galit man kami sa aming puso at isipan. In Jesus' name, alisin po ninyo ito. Sapagkat hindi magiging ganap ang selebrasyon namin ng Pasko, ang pag-celebrate namin ng buhay, kung hindi namin makita sa lente ng aming pananampalataya ang inyong kamanghamanghang pagmamahal sa amin. Pakinggan mo po siya, Panginoon Diyos. Samantalang siya'y nakatayo, nakapikit, nakaluhod, nakaupo at nananalangin dito sa lugar na ito. Siya na nasa kanyang tahanan, siya na nasa kanyang trabaho, siya na nasa ibang bansa, nakasama sa pananambahang ito. Panginoon, kagaya ng iyong binanggit, love, keep no record of wrong. Kung mapuno kami ng pagmamahal, walang anumang listahan ng pagkakamali ang manatili sa amin, kundi ang layunin naming maipahayag ang iyong pagmamahal sa amin. Aming Ama, mapagpalang Diyos, dahil dito, pagkaloob po ninyo ang inyong awa sa amin. Upang sa awa ninyo, Panginoon, ay gagawa ka ng kamangha-mangha sa aming buhay. At lagi naming tandaan, Panginoon, isa puso't isa isip, na meron kang pangako sa amin, na noon pa man, Panginoon Diyos, ay amin nang niyakap at pinaniwalaan, na masigurado, Panginoon Diyos, nagagawin mo ito sa aming buhay. May mapangyayari ka, Panginoon, sa amin. Kagaya ng binanggit ni Maria, with God, nothing is impossible. Thank you, Lord, sa buhay. Salamat po simula sa pananambahang ito. Nais din naming balikan ang mga nakaraang series of simbang gabi. Nawa, Panginoon Diyos, napapuri ka namin at napagpala ang bawat isa. Kaya siya, Panginoon Diyos, na narito ngayon, umaasa sa iyong awa, ipagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang kagalingan sa kanyang panalangin, sa kanyang mahal sa buhay o sa kanya mismo na may nararamdaman sa kanyang katawan, ipagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang kagalingan sa kanya. Nilalapit ang kanyang pamilya, hinalalapit ang kanyang trabaho, at inilalapit, Panginoon Diyos, ang kanyang mga pangarap sa buhay. Pagpalain mo siya at ingatan.
Maraming salamat po, Panginoon. Ang inyong kamanghamanghang pagmamahal ay dadalhin namin sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang paghihiwalay. Ang inyong kamanghamanghang pagmamahal ang dadalhin namin sa aming mga tahanan mamayang gabi, sa aming pagbubulay bago kami mag-celebrate na kinikilala naming pagparito mo, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ang kanyang gawain. Salamat po sa lahat ng kumuha ng bahagi sa pananambahang ito. Inihiling ko po ito, Panginoon Diyos. At patuloy na inaasahan na aming tatanggapin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang siyang sumaating lahat. Ngayon, hanggang sa magpawalang hanggan, ang kanyang pag-ibig ay sumaatin para sa isang buhay na banal. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord give His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Okay, magyari tayo ng bumuloklok. So, at yun ay magbinyag. Lahi pa. O, sige, paborentahan eh, nung lahi pa. Okay, great announcements po. Ayan po, kay December 31, yung kakatamo pong tagapanalangin before worship service. Yan, December 27 po hanggang 30, kakatamo po yung pong Christmas Institute na rin anak na maganap kay Santo Rosario, San Luis, Pampanga. Then 31 po, then po ding steward for worship. Ayan po yung kakatamo pong financial updates ng December 17. Okay, happy birthday po. Karang makatuki. So, happy birthday kang ang iningal dong iti po mag-celebrate siyang birthday Jonar Pamintuan, Crisel Ann Esguera, Kembong Pasko bukas, Maria Teresa Mangaw, Jessie Salita, mananyi ni Luciel, Gianna Tolentino, keng 26 po. Arens James Paras, 27, Abigail Dizon. 28, Roy Gomez, Renel Gomez, Jeremy Cabral, Jerome Cabral, Beatriz Gorospe, Migs Consultado, 29, Marie Salita, Reynaldo Bais Jr., Keng 30, Alice Gomez, Jerome Reclusado, and Rosalina Domingo. Okay po, happy birthday kaya kayo. At iba? Sige, pagkantatala.
Happy birthday to you. Yes, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, okay po, anong alay po itang magbinyag? Alay pa? Sige, munta na kayo po ganyan. Sige po, Kenny na kayo po. Ini po yung magbinyag. Antelo po rin ninong ang po ninang. Okay, hindi kayo ninong ang pong ninang at tintamong may papangako tapa mo ba tayo. Ninang ano ha? Sige, gusto ko kaya nakabila. Sige. Mga kapatid, tayo ay nagkatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ng Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa mag-asawa ang kanilang anak. Gayon din naman upang iandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya na ang buong puso ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawaing ito. Atin lamang isinusunod ito ng mayroong ng walang pag-aalinlangan at makatuwirang tuntunin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo pong pengari. Ang mga bata ay isang handog at kayamanan mula lamang sa Diyos. Sa makatuwid, sila ay pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay naatasan lamang upang mahalin, palakihin at tubugan sila ayon sa kanilang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at may sakatuparan ng mga obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. Ngayon, tatanungin ko kayo, kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapalang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang inyong anak ayon sa dakilang kalooban ng Diyos? Salamat po. Kayo ba'y nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba'y nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa sa isip, sa salita at sa gawa? Okay. Sa pagkakataon po na dumating ang panahong lumaki at tawagin ng Panginoon sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, pinangangako ba ninyong hindi siya ipagkakait? Burigin na pong dala niya po kay church, banta sumuyuya. Bisa kayo po kanta. Okay, salamat. Kaya kayo namang ninong, ang pong ninang. Nangangako ba kayong susuporta sa inyong kumare? Upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos. Mangako kayo. Kailangan kasi mangako kayo. Mangako kayong ipanalangin niya. Yabe ka rin kayong panalangin. At ituro yung ingmaya pabage. Okay, salamat. Nangangako ba kayong magiging magandang halimbawa? Mangako kayo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Okay, kaya kayo naman po ngatyukin. Mangako tamo po bang so pantaya po ining pamilya ngayon na dagulya ing karelang anak agpangking kaburyanan ng Diyos. Mangako kayo po. Yan tinda mo yun, susuporta ala kaya kayo rin kabuwan. Mangako kayo bang iyabe tayo king panalangin, ininga na kayo ni. Ban kanita, may kaatinyang personal na relasyon king Diyos. Ban kanita, king kayang pandagol, sumuyo ya naman mitmong katapatan king Diyos. Mangako kayo po. Okay, nung makanyan, alata ng sangkan para etamo'y pagkalubing kaya kayong kayaduanan. Sige, manikta mo.
ano yan lagi? Sige. Pwede may... Jamin Jaydel, bibinyaganda ka, kilagyunan ng igpa, ning anak, at ni Banal na Espiritu, yung Diyos, ingatan at panwanan, yung Diyos, dinanakang mahayap pabahagi at maging regalo kaking kayakang pamilya, maging matagumpekang kaking kayakang pandagul. Ating Diyos sa panibatanan ng sablang kanwanan, itugtog na kayakat king kayakang mabilog ang pamilya. Pwede kayong talan, nung nukar kayo, buring talan na. Sige, talan na din kayong inanak. I-bless ye, bless. Hey, Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa inyong dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan upang ipagkaloob ang iyong pangunguna sa batang ito. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain siya, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya, at kasama ng mga ninong at ninang na nagpahayag ng suporta at malasakit sa kanilang inaanak hanggang sa kanyang paglaki. Pinagkakaloob namin ang bendisyon kasama nito, kasama ng mga magulang. Ingatan mo po sila. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Ayan po. Mayari na po yung metong ritual na ning pamananggap king metong magnasang maging Kristiyano at makyabe king Iglesia Metodista na nginingal do po ngati at itamo po ba yung miyembro nebo ing Laguna Jamin JDL Balakwa Esguera. King tanda na po ni kaya katamo pong pamananggap, palakpakan tayo po yung Ginoo. Welcome, welcome, Jamin JDL. God bless kayo. Sige, magpirma kayo kanyang kita. Kaya rin na namuning processional.